So, buksan uli natin yung ating ilaw. Tayo lang natin. Okay. So, dito sa ating interface, makikita nyo is yung CCT button, effect button, menu button, at saka lock button. Tapos, ito naman, yung mga knobs natin. Mamaya papakita ko kung ano yung gamit nyan. Tapos, dito sa bandang ilalim, meron tayong USB port for, yan. Pakita ko lang, firmware upgrade. So, dito lang yon. And then, syempre, meron siyang, importante to. So, meron siyang DMX in, which is the, ito, 5-pin XLR. And then, meron din siyang DMX out. So, ang proper naman na pagpatay ng ating Nanlux Evoke 2400B is kailangan, ito yung tatandaan natin. Kailangan, easy 0% natin lagi yung ating dimmer. So, kagaya nito. Kailangan, dalhin mo muna sa 0 bago mo patayin. Para mas tumagal yung lifespan ng ating ilaw. So, ngayon, punta muna tayo sa may CCT. So, pag yung button natin naka-trigger sa CCT, etong unang knob na to, ito yung dimming. Ito yung para sa dimming. Yan, oh. So, kung nakikita nyo naman, oh, lakas, oh. Okay. So, ano yung gamit ng gitnang knobs? Itong gitnang knobs, siya naman yung para sa color temperature. So, sabi ko nga, ang range nito from 2,700 Kelvin hanggang 6,500 Kelvin. And then, itong pangatlong knob, siya naman yung green magenta shift. So, make sure lang, dapat laging nasa 0 yan. Tapos, ito yung ating dimmer. So, sabi ko nga hanggang 100% max. So, yan yon. So, isi-0 natin yan. Ang minimum niya is 0%. So, yun yung gamit ang tatlong knobs pag naka-CCT mode tayo. So, after ng CCT, punta tayo sa may effect. So, pindutin lang natin yung effect. So, syempre sa effect, etong unang knobs natin, so, syempre, siya yung pang dimmer. Yan, kung nakikita nyo. Yan, siya yung dimmer. Tapos, itong pangalawang knob, ito naman yung pangpili ng effect. So, CCT loop, flash, pulse, storm, storm manual, TV, paparazzi, candle. So, marami. Bad bulb, firework. So, balik lang natin siya sa CCT loop. So, itong pangatlong knob, kung gusto nyong i-modify pa yung ibang settings, so ito yung gagamitin nyo. So, yan, no? Halimbawa, CCT. Yan, CCT. Yan. Tapos, ito yung pang-calibrate nyo. Ito lang yung pang-navigate, tapos ito yung pang-calibrate. So, pag okay na kayo dyan, so yun lang yung gamit ng tatlong knobs na yan. So, ano pa? After ng effect, punta tayo sa may menu button. Pindutin lang natin yung menu. Yan. So, under menu button, ang pag-navigate lang dyan is dito. Itong pangatlong knob. So, meron dyan output mode, modifier recognition, address DMX, wireless control, network settings, so marami. So, dyan yung makikita lahat ng settings na kailangan nyo. So, ito yung isa sa mahalaga. Itong fan control. So, para mapasok mo yung setting na yan, press mo lang ulit ito. Yan. So, makikita dyan, smart, full speed, low speed, tsaka off. Pag naka-low speed dyan, tingnan natin ha. So, makikita nyo, final switch to low speed. So, ang max power natin dyan is 50%. So, mamaya magtataka yung mga crew natin, sir, bakit hindi natin na papalakas yung ilaw hanggang 50% lang? Kasi, dapat i-check nyo yung fan, dapat naka-full speed dyan. Sa ngayon kasi, naka-low speed, kaya 50% lang yung power niya. So, para makabalik ka sa screen, ipe-press mo lang yung menu. So, makakabalik ka dyan. So, punta ulit sa may fan control. Then, punta ka sa full speed. So, tingnan nyo. Ang max output power na natin is 100%. So, dapat naka-full speed yung ating fan control. So, lahat ng kailangan mong setting dito lang sa may menu. So, after nun, yung lock, itong lock button. So, kung okay ka na sa lahat ng setting mo, para hindi magagalaw ng iba, ilalock mo yan. Ilo-long press mo siya ng 3 seconds. So, yan. 1, 2, 3. Yan. So, makikita mo yung dilaw na yon, nakalock na yan. So, kahit anong gawin ko dyan, wala. Nakalock yan. Nakalock lahat yan. Okay? So, para ma-unlock, long press mo ng 3 seconds. Yan. So, nakita mo yung yung kanyang icon na unlock na. So, yan, maaano mo na uli. So, yun lang yung interface ng ating Nanlux Evoke 2400B. So, tapos na natin i-discuss yung mga basic interface at saka settings ng ating Nanlux Evoke 2400B. So, ngayon, ipapakita naman namin sa inyo yung isa sa mga modifiers niya na actually hindi naman ito kasama sa may kit, pero nabibili to as separate accessories niya. So, ito nga pala yung motorized Fresnel ng Nanlux Evoke 2400B. So, ilabas muna natin yung barn door. So, ito nga pala yung barn door niya. Ito yung mismo Fresnel.
Yan. So, ito yung Fresnel natin na ikakabit dito. So, ngayon, kung mapapansin nyo, NL mount siya, tapos may mga pin na to. So, dito yan. Dito natin itatapat yan sa side na yan kung nakikita nyo. So, yan. Diyan natin itatapat yan. Para safety, hingi ulit tayo ng tulong. Okay. So, yan. Itapat lang natin yung pin sa pin ng fixture. Okay. Sige yan. Tapos alalayan lang natin. Yun. Okay. And then, yun. Tsaka mo ito twist agad sa marinig mo yung click na sound. So, pag na-twist mo na yon at nag-click, ibig sabihin nakalock na yon. So, paano pagtanggal? Pakita rin namin para sa mga crew. Pagtanggal naman, kung makikita nyo itong blue part na to, nakalagay dyan pull. So, once na pinul mo yan, ito twist uli yan pabalik or pa clockwise ng mag-ahawak ng Fresnel. So, gawin natin. Hilahin lang natin. Okay? Twist mo. Okay. So, ganun lang mag-disassemble ng motorized Fresnel ng ating Nanlak Seboc 2400B. So, ibalik na natin. Ikabit na natin yan. So, ngayon, ituturo naman namin yung dalawang klase ng mode ng ating Fresnel. Siyempre, yung number 1 mode is yung tinatawag nating manual. And then, yung second mode, yun naman yung motorized na mode. So, paano natin malalaman? Itong part na to, may arrow naman dyan. So, pag yung arrow, papunta dito sa kanan, siya ay motorized. Tapos, pag papunta naman sa kaliwa, yun naman yung manual. So, kagaya nito, itong mode natin ngayon, naka-manual tayo. So, ibig sabihin, itong part na to, nakapunta sa kaliwa. So, kagaya nito, naiikot mo. Yan o. Okay. So, pag yan malambot, tapos naiikot, ibig sabihin naka-manual. So, ito yung tatandaan natin. Kapag yung ating Fresnel, hindi natin naiikot, or kahit naka-up tayo, hindi gumagalaw, huwag niyong pilitin kasi baka masira. Dapat isipin nyo, kaya pala hindi napapaikot to, or hindi natin nagagalaw to, kasi baka siya naka-motorize. So, i-check natin lagi yon. Kapag manual, syempre ikaw lang magko-control nito. So, hindi mo gagamitan ng motor or apps. So, parang ganito. So, yan. Ganyan siya kapag manual. Nagagalaw mo to or malambot to. Kapag ito matigas at hindi naiikot, keep in mind, baka kasi naka-motorize yun. So, yan. Paganahin lang natin. Yan. So, kapag from manual, ililipat mo sa motorized Fresnel, ang una mong gagawin is kailangan iti-turn off mo yung ating unit. So, paano gagawin natin? Siyempre, number 1, i-dim out natin. Yan, dim out natin. And then, patayin natin sa switch. And then, yon. Tapos, ang gagawin natin, i-unscrew natin tong dalawa na to. So, kung nakikita nyo, i-unscrew natin tong dalawa na to. Yung ano na to, tong part na to. So, magpa-pop up lang yan. So, parang ganito. So, ang gagawin natin, kuha tayo ng tools para ma-ano lang natin, ma-unscrew lang natin. So, yun, isa. And then, dalawa. Okay, na-unscrew natin. Tapos, magpa-pop up naman yan. Yun. Pag nag-pop up yan, okay na. Ganun lang. Okay. So, ano ang aim natin? From manual to motorized. So, kung yung manual papunta sa kaliwa, yung motorized naman papunta sa kanan. So, i-ano lang natin to, i-adjust lang natin papunta sa kanan. Ayan, kagaya ito. Yan, ganun lang. Ganun lang siya. May limit naman siya. So, gagawin mo, inalak mo ulit. So, lock natin ulit. Yan, screw din natin yung screw. So, gagawin natin, sandulin natin yung unit. Yan. Then, okay. So, kapag ganito na, doon mo malalaman na motorized na yung iyong Fresnel, ang gagamitin mong control is ito. Itong dalawang blue na yan. So, try na natin. So, tinapansin niyo kapag naka-motorized tayo or naka-motorized mode, ayan o, ang tigas niya. So, huwag niyong pipilitin na ikutin yan. Keep in mind, baka kasi motorized na yan, kaya hindi mo na maikot. So, ang gagamitin mo na, para magalaw mo to, is eto na. Itong blue na to. So, kagaya nito, yun o. Oh, di ba? Motorized Fresnel na siya. So, yan siya. Hindi siya manual, motorized na. So, ito, pwedeng gamitan to ng apps. So,
So kung gusto mong galawin yung angle ng Fresnel sa apps, kailangan i-motorize mo siya. So yun lang, yung dalawang modes ng ating motorized Fresnel ng non-Lux Evoque 2400B. If you would like to rent this or any of our other equipment, feel free to contact us at info@glises.com or any of the numbers on your screen. You may also check our equipment list at avstudioservices.com. Please don't forget to like, subscribe, and ring the notification bell. Thank you for watching!